Ang buhay ay puno ng pakikipagsapalaran, pagsugal at labanan na humahantong lamang sa dalawang resulta, talo o panalo. May mga labang sulit ilaban at meron namang kailangang bitawan din nakakaubos ng lakas at nakakamatay kapag ipinilit. Ngunit kakaibang ginawa ni Rain sa pakikipaglaban niya sa larangan ng pag-ibig. Sumugol siya kahit alam niyang talo siya sa pag-ibig. Ngunit hindi siya tumigil hanggang hindi nagbabayad ang lalaking ginawa siyang tanga at niloko siya. Akala ni Rain Brillantes, isang fairy tale ang magiging love story niya ngayon kasal na siya sa lalaking matagal niya ng gusto. Si Gabriel Santibanez o Gav, anak ni Don Eusebio Santibanez, business partner ng ama ni Rain. Ngunit kahit kasal na sila, ay ramdam niyang pagiging malamig nito at walang pakialam sa kanya. Ni minsan kasi ay hindi siya nito tinabihan. Isang gabi ay gumawa na ng paraan si Rain. Nagpalit siya ng puting kubrikama, naglagay siya ng mga rose-scented candles at nagbudbud siya ng mga rose petals para maging romantic ang ambience sa kanilang kwarto. Suot ang kanyang red lingerie ay taas noon niyang ibinalandra ang kanyang katawan kahit medyo malamig pa ang gabing yun. Siguro naman gaganahan na siya. Malaking dibdib, check. Mistisa, check. At higit sa lahat, mabango mula ulo hanggang talampakan. Ani Rain habang pinagmamasta ng katawan sa salamin. Excited siya, kaya habang naghihintay siya, ay hindi niya napigilan ang kanyang sariling malanding gumalaw sa harap ng salamin. Tumigil lamang siya nang dumating ng kanyang asawa. Sinilip niya ito mula sa bintana at napalunok siya nang makita itong pumasok na ng mansyon. Naglagay siya ng pabango sa kanyang pusuhan at leeg bago nag-abang sa pinto. Ay, kinakabahan ako. Magugustuhan niya kaya ang itsura ko? Bulong ni Rain. Narinig niya pang pinihit ni Gav ang doorknob kaya inaas niya ng kanyang hita dahil ito na ang kanyang ibabalandra sa pinto. Bumukas ang pinto at paggagulat ang unang rumihestro kay Gav. Ngunit kasunod nun ay pagkadismayado. Oh, Rain, bakit gising ka pa? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo yung gabi na ako uwi? Saka ano ba yung suot mo? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Gusto ko sanang pawiin ang pagod ng asawa ko eh. Tsaka, hindi pa nga natin ginagawa ang bagay na yun, di ba? Hindi pa tayo nag-honeymoon, remember? Baka sa mga mata ni Gav, ang tuksong patuloy ng pag-aaya ni Rain. At ang antipasyong namumuo sa dibdib ni Rain ay napawi ng magaling ang telepono nito. Matapos makita kung sinong tumatawag, ay bigla nilang nagbagong emosyon sa mukha ni Gav. Dire-diretso itong pumunta sa balkonahe para sagutin ang tawag. Hindi na nag-abala si Rain na sundan si Gav dahil pakiramdam niya ay napahiya na siya. Sinundan lang niya ito ng tingin at lalo siyang nadismaya dahil kung makipag-usap ito sa telepono ay napakasaya nito. Ganito ang ugali ng lalaking kanyang pinakasalan. Aminado naman kasi siyang hindi siya ang mahal ni Gav. Nagpakasalamang sila dahil sa business connections ng dalawang pamilya. Maluha-luha siyang nagpalit ng ternong pantulog at kalaunan ay humiga na rin. Nasa college pa lang sila ni Gav ay gustong-gusto niya na ito. Ngunit ang pag-ibig na yun ay nanatiling one-sided lang. Kinabukasan, nang maimulat niya ang kanyang mga mata, ay agad niyang kinapa ang kanyang katabi. Ngunit tulad ng dati, lagi itong bakante. Walang lukot na tanda ng tinabihan siya ni Gav. Napaupo siya at matamlay na pinakatitigan ng couch. Nakita niya si Gav na ang sarap-sarap ng tulog. Nilapitan pa niyang asawa at inayos ang kumot nito. Kahit tulog ka, saksakan ka pa rin ng gwapo. Bulong niya. Totoo naman, sobrang gwapo ni Gav at sa lahat ng mga nireto ng kanyang ama ay kay Gav lang tumibok ang puso niya. Pero ang ngiti niya ay napawi rin nang makita niyang pulang murka sa leeg nito. Batid niyang kiss mark yun. Hindi mo ba ako kayang mahalin? Malungkot niyang pahayag. Malungkot man ang kanyang kalooban, ay kinailangan niyang bumaba para ipaghanda ito ng almusal kahit na lagi siyang tinataboy ng mga katulong. Naku, Ma'am Rain, kami na po rito. Kabisado naman po namin ang gusto ni Sir Gav. Naiini po kasi ako eh. Bakit hindi po kayo bumalik sa pag-aartista? Sayang naman po ang beauty ninyo kung dito lang po kayo sa bahay. Sa gawaan dito sa bahay naman bibigyan na po niyo sa amin. Ito po ang trabaho namin, ma'am. Dating actress si Rain at may 3 siyang entertainment agency na pinapatakbo niya. Kaya kahit hindi siya umarte, ay mabubuhay siya. Dagdag pang isa rin siyang tagapagmana sa mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Ngunit,
mas pinili niyang pag-ukulan ng pansin ng kanyang buhay asawa. Hindi ko po kasi alam kung papayagan po ako ni Gav. Alam naman po ninyo na silawso po si Gav. Hindi na nagsalita ang mga kasambahay dahil una pa lang ay alam na nilang hindi magandang ugnayan ni Gav at Rain. Tumalikod siya dahil nababasa niya ang katotohanan sa mga mata ng mga maids. Isa lang siyang delusional artista sa tunay na buhay. Ilang sandali pa ay dumating na si Gav. Nakabihis na rin ito para pumasok sa kanyang trabaho. Asan si Dad? Hindi ba siya sasabay sa breakfast? Mukhang napapadalas ang pagpunta niya sa kung saan Bati ni Gav. Walang nakasagot ng isa man sa kanila dahil hindi nila alam kung nasaan ang matandang lalaki. Dumadalas ang pag-aalis-alis nito at pagdating ay lasing na lasing. Ay, hindi pa siya bumababa. Gusto mo papuntahan ko si isang maid? Kumunot ang noon ni Gav nang magtama ang kanilang mata ni Rain. Gosh, Rain. Dapat kanina mo pa ginawa yun. You should check him out. Dapat nga ikaw unang naghahanap sa kanya. He's your father-in-law. Siya nga ang tumango para maikasal tayo Makahulog ang sabi ni Gav at prenteng umupo sa lamesa. Sige. Iutos ko na lang kay Melda na akyatin si Dad. Pasensya ka na. Anyway, mauna na ako sa inyo. Nilagok lang ang kape nito at mabilis na tumayo. Sasabay na ako sa iyo. Pupunta ako sa parents ko. At bakit ka aalis? Magsha-shopping na naman kayo? Magwawaldas? Oo nga pala. Spoiled brat ang napangasawa ko. Hindi sa isang shopping mall. Nagpapatulong lang si Mama magluto ng paella para sa mga amiga niya. Gusto ko ring makabahan sila Okay. Maaga kang bumalik dahil a-attend tayo sa isang dinner party kasama si Dad. Sige, babalik ako agad. Siya nga pala, yung red mark mo sa leeg mo, nilagyan mo ba ng ointment? Baka kasi may langgam na kumagat Ano? Anong mark? Diyan. Itinuro ni Rin ang sinasabi niyang marka sa leeg ni Gav, ngunit kumurta ang noo nito at nilisikan siya ng mga mata. Go ahead. Pero hindi mo naman naubos ang pancake mo. Ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Gav. Tumayo si Rin at sinundan niya si Gav hanggang sa garahe. Pinagmasdan niya lang ito habang sumasakay sa kotse at mabilis na umalis. Pagbalik naman ni Rin sa pagkainan nang makasalubong niya si Don Eusebio, nakangiti ito at mukhang napakasaya ng araw nito. Ano na naman yung naririnig ko sa buwisit kong anak? Inaaway ka ba niya? Isumbong mo lang sa akin yan at hahambalas ko sa kanyang tungkod kong to. Dad, mabait naman po si Gav sa akin. Kaya lang, busy po siya sa trabaho niya. At kasalanan ko naman po dahil hindi ko kayo pinatawag para sa breakfast. Pumili siya ng mabuting salita. Busy talagang batang yan. Hindi naman siya busy sa trabaho Subukan mong dumalo sa kumpanya minsan at makikita mo ang batang yan na wala namang ginagawa kundi ibulilyaso ang mga plan sa kumpanya. Kaya nakakapag-isip-isip na ako kung siya pa rin ang gagawin kong tagapagmana. Paano niyo po nasasabihin kay Gav? Natural pong siyang magmahal ng lahat dahil siya lang po nag-iisa ninyong anak. Sutil ang batang yan. Lahat ng desisyon ko, pinangungunahan niya at pinakikialaman. Akala mo naman marami nang nalalaman sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang tingin ko, nagkamali ako ng anak na binigay sa'yo. Dapat sana, si Seving pinakilala ko kay kumpanyero. May kapatid po pala si Gav? Nagsimulang mag-umagahan si Don Eusebio. Oo, bata ng 1 taon si Seving sa kanya. Si Seving ang anak ko si kalawa kong asawa. Pero galit sa akin ng batang yun dahil pinabayaan ko raw nanay ng matay. Ayun, nagsikap siya at ngayon may kumpanya na rin pinapatakbo. Si Seving nagmana sa kagalingan ko sa pagnenegosyo. Matagal ko na pong gusto si Gav, kaya lang po nasa adjustment period pa siya. Ngunit natigilan si Rain sa mga sumunod na sinabi ng matanda. Para itong may pinapahiwatig, ngunit masaya siya at mabait sa kanyang ama ng lalaking pinakasalan niya. Mali ka ng piniling lalaki. Matapos ang agahan, ay iniwan na rin niya si Don Eusebio. Kailangan niyang puntahan ng kanyang nanay at tulungan kung paano gumawa ng paella. Mom, halika na at tulungan mo na ako. Alam mo namang ayoko mapapahiya sa mga amiga ko, di ba? Tsaka, 1 linggo ka nang nasa mansyon ni Eusebio. Hindi ka ba naiinit? Kumusta naman ang trato sa'yo ni Gav? Kumunot ang noo ni Rain, ngunit nangiti na lang siya sa kanyang ina.
Mom, alam ko namang hindi mo na ako kailangan eh. Nandito lang ako para i-cheer ka, no? As for Gav naman po, parehas pa po kaming nag-a-adjust. So, may nangyayari ng milagro sa inyo? Soon, magkakapon na rin ako. Ay, hindi pa, Mom. Lately kasi, lagi siyang pagod. Kaya, sorry. Alam mo, kahit naman busy siya, syempre bagong kasal kayo. Dapat lagi siyang excited umuwi. At dapat nga, hindi mo na siya pumapasok sa kanyang trabaho. Baka naman, may ibang kinahuhumalingang babae si Gav. Napaupo si Rain at nilapag ang kanyang shoulder bag sa lamesa. Ano naman ang gagawin ko kapag nalaman kong may babae siya? Baka may mahal na siya noon pa. Kaya lang, sinunod niya ang kanyang ama. Anong gagawin? Kung di anong kaya mong gawin. Once he cheated on you, ipupull out natin ng 700 million investment natin at ibabenta ang 20% shares mo sa kumpanya nila. Dapat nga ituring ka nilang gem at pakaingatan dahil ganun ka-delicate ang isang Rain Anastasia Brillantes. Siguro naman, hindi naman sa akin gagawin ni Gav ang bagay niyan. Mabait naman siya. Mabait kapag tulog. Kailangan mong patunayang mabait talaga yung lalaking yan dahil kapag niloko ka niya. Agad na naputol ang sinasabi ni Stella nang biglang dumating si Ramon. Sino maglolo ko? Please enlighten me. May gusto bang manakit sa prinsesa ko? Humalik si Rain sa pisngi ni Ramon at yumakap. Wala pong mangninais sa manakit sa prinsesa niyo, Dad. Kahit naman ako, kaya kong isolve yun. Anak, ipakita mo kasing may ngipin ka. Hindi na tinatanggap sa lipunan natin ng mga api. Ayokong apihin ka ng kahit sino. By the way, how's my compadre? Mabait po siya sa akin, Dad. Parang kayo, palagi akong binibigyan ng advice. Good to hear. Mga bata pa lang ay magkaibigan na kami. Actually, parehas kaming anak ng magsasaka. Pero nagsikap kami. Nagulat nga ako dahil matagal mo na palang kilalang anak niya. Dad, na-meet ko siya nung college. Very popular po kasi si Gav doon. Habulin. Habulin pa rin ba siya hanggang ngayon? Tell him, wala na siyang makahanap ng asawang kasing ganda at talented mo. Ay, nagbobolahan na naman kayo diyang mag-ama. Nakalimutan na yata ninyong andito pa ako. Of course not, Mom. Basta anak, huwag mong hayaang lokohin ka ng kung sino ha. Wala kami sa tabi mo para ipagtanggol ka. I know, Mom, Dad, kaya ko pong ipagtanggol ang sarili ko. Nagtagal pa ng ilang oras si Rain sa kanilang bahay. Samantala, si Gav ay nasa isang hotel kasama si Claire, ang kanyang nobya. Alam ni Claire ang pagpapakasal ni Gav kay Rain at kasama naman yun sa kanilang plano. Halos 2 taon na silang magkarelasyon at hanggang ngayon ay tinatago pa rin to ni Gav. Si Claire ay galing sa isang mahirap na pamilya kaya pinili ni Gav na itago ito. Ngunit si Claire ay gumawa ng paraan para matulungan si Gav sa pagkuha ng kayamanan ng pamilya nito. Come on, Claire. You can't be serious. Papayag kang maging asawa niya? My love, this is the only way to get what we want. Magiging asawa niya ako, pero ikaw pa rin naman ang mahal ko. Katulad ng irelasyon ninyo ng asawa mo. At the end of the day, ako pa rin ang magpapaligaya sa'yo. Lumapit si Claire kay Gav at umupo sa kandungan nito. Mapungay na pinakatitigan ng lalaki na puno ng takot ang mga mata. Easy, love. Dahil ginagawa ko ang lahat ng to for our future. Alam mo naman na nais na ng tatay mong kilalanin ang bastardo niyang anak. Si Shelby ay isang threat. So, I came up with this plan. Totoo bang nakapag-sex ka sa kanya? Nagpakilala ako bilang isang inosenteng dalaga na galing sa probinsya. Konting akit at paawa, bumiging matandang yun. About sa sex, syempre, hindi. Kailangan ko lang siyang paniwalaing may nangyari sa amin. Tapos after a month ng pakikipagkita, tingin mo, magdududa pa rin siya sa akin? Buntis ako sa anak natin. Tapos, akong natatakot para sa inyo eh. Alam mo namang ayoko mapahama ka. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha ni Gav habang hinahaplos ang tiyan ni Claire. Ngunit, bumalik sa pagiging seryoso ang dalawa nang mabanggit ang tungkol kay Rain. About your spoiled wife. How does she handle being your wife? Napapaligaya mo rin ba siya? Sino ba naman ang hindi papatol sa isang magandang aktres? Sabihin mo nga ang totoo. Naakit ka rin sa kanya, no? Love naman. Sinabi ko naman sa'yo,
na hindi ko nga siya tinabihan eh. Siya nga pala, ikaw, ang naughty mo. Nilagyan mo pa ako ng love bite ah. Tinanong niya nga ako kanina kung saan ko raw nakuha. Mamaya mahuli ako, sige ka. Minamarkahan ko lang pag-aari ko. Bakit? Ano bang kayang gawin ng asawa mong ganda lang ang meron? She can file an annulment. Kasabay nun, ang pag-pull out ng lahat ng company. Ibibenta niyang shares niya. Kaya baka hindi rin akong ilagay na CEO kapag nagkataon. Napatango si Claire sa kanyang kaharap na nalaman niyang impluwensya at yaman rin. Wala siya nun, tanging ang pobreng pag-ibig lamang isang lalaking nanganganib pang tanggalan ng mana. Paano siya nakakatagal na walang nangyayari sa inyong dalawa ha? Baka naman, naghihinala na siya o may iba ring lalaking asawa mo. Sa narinig ni Gav mula kay Claire, biglang nag-ibang kanyang emosyon. Pinatayo niya si Claire at kinuha ang bote ng alak. Hindi niya pwedeng gawin sa akin ang bagay na yan. At bakit hindi? Ayaw mo ba nun? Hindi natin siya maging problema sa mga pinaplano natin. Malaya siya. Basta wag lang siyang hahadlang sa mga plano natin. Nilagok ni Gav ang alak na nasa kanyang baso at pinakatitigan ng babaeng nakaupo ng nasa kinaupuan niya kanina. Seryoso na rin ang mga titig sa kanya ni Claire na naghahantay kung anong lalabas sa bibig nito. I want her company shares. Mayaman siya, kaya gusto ko makuha ang lahat sa kanya. Kaya lang naman akong pumayag na magpakasal sa kanya dahil sa lahat ng babaeng maaari kong manipulahin. Si Ray ang pinakamadali dahil gusto niya ako. Ang nagmamahal laging ginagamit ang puso at madalas hindi gumagamit ng utak. Gusto mong makuha pati ang shares niya? Medyo magtatagal pa pala bago tayo maging legal. Lahat naman pinoproseso, hindi ba? First si Dad, then si Ray naman. Unti-unting lumapit si Gav kay Claire at yumukod para abutin ang labi nito. Mabilis lang lumapat ang labi ni Gav kay Claire at bahagyang lumayo. Love, gusto ko akin ka lang. I'm yours, my love. Halika nga rito at nang mapawi na naman ang nasa isip mo. Dinadala mo ang anak natin. Dapat hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano. Itinayo ni Gav ang babae at dinala sa kama. Walang paglagyan ng tuwa ang mukha ni Gav nang muling sumamba sa kanyang kandungan ng babae. Muli na naman nilang pinainit ang isa't isa. Kinagabihan ay magkasamang pumunta si Gav at Rain. Nagkalat ang mga kumukuha ng litrato kaya halos pagod na si Rain ng kakangiti. Ganito ang kinamulatan niyang buhay, lalo na nang magkaroon siya ng award sa mga pelikula niyang pinagbidahan. Ngayon ay tahimik siyang namumuhay bilang isang mabuting may bahay. Maya-maya pa'y dumating si Don Eusebio kasamang isang babae. Halos mapanganga naman si Gav dahil ang babaeng kasama ng kanyang ama ay walang iba kundi si Claire. Pagpepiyastahan tiyak sila ng mga media dahil sa pagdadala nito ng date sa naturang pagtitipon kaya hinarang niyang ama at hinatak sa isang sulok. Dad, sinong babaeng yan? Pagmamaang-maanga ni Gav kahit kilala naman niya ang babae. She's my date. Wala akong pakalam sa sasabihin ng iba. God, hindi mo siya dapat dinadala dito. Ano na lang sasabihin ng host ng event? Pinandilatan ni Don Eusebio ang anak na akala mo isang maruming ama ang tingin sa kanya. Wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Malungkot ako, kaya gusto kong kumuha ng isang babaeng maaaring pumawi sa kalungkutan ko. Masama ba yun? Napabuntong hiningan lang si Gav sa narinig niya sa kanyang ama. Noon pa naman ay matigas na ang ulo nito. Matapos ay tinaliman niya ng tingin ng babaeng nasa tabi ng kanyang ama. Gav, isabahin na lang tayo mag-usap. Nakakaya rito. Bulong naman ni Rain dahil nagsimula na silang kuhanin ng picture. Bahagya namang napangiti si Claire bago lingunin ng matanda at ipakitang siya nag-aalala. Ayan, nagalit tuloy ang anak mo. Sabi ko naman kasi sa'yo huwag mo na akong isama rito. Hindi ako nababagi rito. Isa lang kung hamak na. Anak ko lang siya. Wala siyang karapatang pigilin ako sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. At ikaw, hindi ka man bagay, pero alam kong masaya ako sa'yo. Ay nako, puro ka naman bola. Hindi ko tuloy mapigilan ang pamumula ko. Hayaan mo mamaya. After this event, paliligayahin kita. Oh, clear naman. Ikaw Sagot naman ni Don Eusebio na parang kinikilig-kilig pa. Mula sa malayo ay nakatingin si Gav at Rain sa dalawa. Hinawakan niya rin ang bisig ni Gav. Mukha namang masaya si Dad na kasama siya. Hayaan mo na siya. Pero
Paano na lang kung pineperahan lang pala ng babaeng yun si Dad? For that girl, gusto ko malaman ang totoong intensyon niya kay Dad. Talk to her after the party. Tatanungin ko talaga siya at paluluhunin sa sakit kapag niloko niya si Dad. Grabe naman sa paluluho rin. Napalunok naman si Gav nang mapagtanto kung anong lumabas sa kanyang bibig na kahit si Rain ay nagulat. I mean, I'll make sure na wala siyang ibang intensyon sa Dad ko. Mahina na si Dad at kahit sino, kaya na siyang manipulahin. Napatangon na lang si Rain at patipid ng umiti kay Gav. Nagsimula ang pagtitipon at ang lahat ay nag-e-enjoy, lalo na ang mga businessman na gustong makipag-socialize sa mga kapwa nasa larangan. At ang mga kababaihan naman na halos mapunong usapan ang pagpuri sa mga kani-kanilang pinagkakaabalahan. Hindi na iwasan ni Rain ang matanong tungkol sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon. Ikaw, Mrs. Sandibanez, hindi ka na ba talaga babalik sa pag-arte? Balita namin, pati mga endorsements mo ay tinanggahin mo na. Sayang naman. Ani ng isang babaeng kaharap nila. Matipid namang napangiti si Rain bago niya sinagot ang tanong na yun. Naroon din si Claire na may tangang kupeta at hinihintay ang sagot ng babae. For now, hindi muna. Kasi binabalak namin ni Gav na magkaanak muna. Nasa honeymoon phase pa nga kami eh. Dahil sa narinig ni Claire, ay pakiramdam niya nang ilabot siya at mahigpit na napahawak sa kanyang tangang kupeta. Lalo pa siyang nainis nang marinig ang mga babaeng nakapaikot kay Rain na nagtawanan. Ang swerte niyo naman, gwapo si Gav at napakaganda ni Rain. Tiyak na maganda ang lahi. Umalis na rin si Claire dahil hindi niya natiis ang pinag-uusapan ng mga naroon. Natapos ang party at nagsimulang maghiwalay ang mga panauhin. Napatingin si Rain sa mukha ni Gav na nooy galit na galit pa rin. Siya kasing tinatanong ng mga naroon kung may balak pang magpakasal ang kanyang ama. Kaya pinili lang ni Rain na manahimik sa isang tabi at magpatianod sa mga nangyayari. Nang makarating sila sa mansyon, ay lalong lumala ang init ng ulo ni Gav. Iyan palang pinagkakaabalahan ni Dad. Kaya madalas wala siya rito sa bahay at hindi maintindihan ang mga reasoning niya sa company plans. Hayaan mo munang magpaliwanag siya. Siguro naman, ipakikilala niya ng maayos ang babaeng yun. Paliwanag? Ganito rin ginawa niya sa dati niyang asawa na nagbunga pa ng isang bastardo. Hindi ko alam kung alam mo ng bagay na to. Umiling lamang si Rain dahil totoo namang wala siyang masyadong alam sa pamilya ni Gav. Kinuha niya rin ang pagkakataon yun para maiparamdam kay Gav na nariyan lang siya sa tabi bilang mapagmahal na kabiyak. Lumapit siya kay Gav at hinaplos ang magkabilang pisngi nito. I don't care about your family background. Mayaman ako, heredera. Kaya kong higitan ng yaman ninyo. Ikaw ang pinakasalan ko. Ikaw ang mahal ko. Gav. Nanatiling pipi at matiim siyang pinagmasdan ng mampanuring mata ni Gav. Pinakatitigan at unti-unti niyang inabot ang labi ng kanyang asawa at hinagkan. Tinugon niyo ni Gav, ngunit mas may intensidad at mapaghanap. Nagsimula nang gumapang ang mga kamay nito at hinapit siya papalapit sa katawan nito. Napasinghap na lamang si Rain nang maramdaman ng kamay nitong nasa kanyang pangupo. Gav, sa kwarto na lang tayo. Baka makita pa tayo ng mga maids. Ikinahihiyang ba ako? Ayaw mo bang makita nila kung gaano tayo ka-sweet sa isa't isa? Hindi naman sa ganoon pero nahihiya kasi ako. Etong kauna-unahang beses na naramdaman ni Rain na isa siyang babae na kahit papano ay kanya siyang ginugusto ng kanyang asawa. Ngunit nahinto lang ang kanilang ginagawa nang marinig nila si Don Eusebio na napakasayang nagsisigaw hanggang sa makita sila sa garden set. Andyan lang pala kayo. Hali kayo. May pag-uusapan tayo rito sa sala. Binitaw ni Gav ang bewang ni Rain at inayos naman ito ang sarili. Hinawakan na rin ang braso ni Gav dahil narinig niya itong bumuntong hininga. Sa tingin ko, magpapaliwanag na si Dad tungkol sa kasama niya kanina. He owes me an explanation. Napalunok si Gav nang makita ang babaeng kasama ng kanyang ama. Nailipat na rin niya ang tingin sa dala nitong maleta. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Siya si Claire, girlfriend ko, at buntis siya. Ayokong iwanan nilang siya. Anak ko ang dinadala niya. At sa edad kong to, gusto ko namang maramdaman na may mag-aasikaso sa akin. Tumayo si Claire at pilyang ngumiti kay Gav. Ngunit napawi ang kanyang pangiti nang makita ang pulang bahid sa gilid ng labi nito. Nilipat ni Claire ang tingin kay Rain at gayon din ito. Kumunot ang noo ni Claire
at malanding yumapo sa bisig ni Don Eusebio. Paano kung hindi nila ako tanggapin? They will, of course. They will accept you, Claire. Dad, sabihin mo nga nagbibiro ka lang. Paano nangyari to? Pumiksi ang matanda, kaya hinawakan ni Rain ang braso ng kanyang asawa para pakalmahin ito. Dad, Gov, parehas na po tayong pagod, kaya mas mabuting bukas na lang po tayo mag-usap tungkol sa mga bagay na yan. Mabuti pa nga, at hindi ko na nagugustuhan ng lumalabas sa bibig ng asawa mo. Kausapin mo yan, dahil oras na saktan niyo ang mag-ina ko, ay hindi ko alam ang gagawin ko sa inyo. Asik ni Don Eusebio at inakay papaliw si Rain. Halika na. Ani naman ni Rain sa kanyang asawa, ngunit hindi siya nito sinunod. Dumiretso ito sa library at nagsarado ng pinto. Bumuntong hininga na lamang siya at umalis. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Napahawak siya sa kanyang labi na sa unang pagkakataon ay naranasan niyang mahalikan ng kanyang asawa. Hindi ba't pagkakataon ang nangyari ngayon? Dahil mapapalapit na sa akin ang loob ng asawa ko. Bulong ni Rain. Nang gabing yun, hindi umakyat si Gab sa kwarto nilang dalawa ni Rain dahil hinihintay niya si Claire na puntahan siya roon. Halos makalahati niya na ang kanyang iniinom na alak bago dumating ang napaka-sexy na si Claire. Mukhang paniwalang asawa mo sa ginagawa natin ha. Malandi nitong sabi kay Gav. Tumayo naman si Gav sa kanyang kinauupuan at hinila si Claire para umupo sa lamesa. Shhh! Kanina pa ako nasasabik na halikan ng labi mo. Ang ganda-ganda mo sa suot mo. Tulog ng matanda. Akala niya makakaisa siya? Hindi no? Siguraduhin mo lang dahil akin lang to at ito pa. Sabi ni Gav habang pinapasadahan ng kanyang mga daliri ang masiselang parte ng katawan ni Claire. Oo naman. Tingin mo ba, mai-inlove ba ako sa tatay mo? Hindi na nga tumatayo yun eh. Pabiro, ngunit hindi na siya mapakali na sa ginagawa ni Gav sa kanya. Napakagatlabi naman si Claire at hindi napigil na mapasinghap habang hinihimas ni Gav ang kanyang hita. Sumunod ay siniila siya ng halik ng lalaki at muli na naman silang nagsalo sa isang mainit na tagpo. Halos mapuno ng ingay ang opisinang yun. Mabuti na lang ay soundproof ang loob noon at sa oras na yon ay tulog na ang lahat. Matapos ang mainit na sandali ay umalis na si Claire at muling umakyat sa kwarto nilang dalawa ni Eusebio. Kinabukasan, magkakaharap na ng umagahan ng apat. Hindi naman mapakali si Rain dahil sa suot ni Claire. Halos lumuwa na kasi ang dibdib nito dahil sobrang revealing ang suot nito. Hanggang sa taasan siya ng kilay ni Gav dahil sa uri ng tingin nito kay Claire na may pangiti pa. Kaya hindi na nakatiis pa si Rain at nagsalita na siya. Ay, siguro iwasan mong pagsusuot ng mga ganyang damit. Hindi kasi magandang tingnan. Agad na umangat ang kilay ni Claire at tumingin kay Don Eusebio. Akala ko naman mabait, may respeto magsalitang manugang mo, honey. Mayaman nga, wala namang galang. Okay naman ang suot ko ah. Revealing kasi malaki naman talaga tong dibdib ko. At itong gustong-gusto ni honey, di ba honey ko? Nagpasarig na si Claire na ikinakunot ang noon ni Don Eusebio. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, ay inunahan ni Gav. Rain, narinig mo naman ang sabi ni Dad kagabi, di ba? I'm sorry. I was in shock last night. Hindi ko naman gusto na magalit eh. Nag-aalala lang talaga ako kay Dad. Noon na nawala ng gana si Rain dahil pakiramdam niya, napahiya siya. Tumayo siya at umalis sa pagkainan. Maya-maya pa ay sinundan siya ni Gav para pagsabihin sa balkonahe. Rain, what's wrong with you? Really? Ako talaga? Hindi ba nakakaya na parang gusto na niyang isubsubang mukha niyo sa dibdib niya? At natutuwa ka naman. Alam naman natin kung anong klaseng babaeng yun. Ay, narito na siya. Dapat nagdadabit siya ng elegante. Ganun naman talaga manamit ang mga kababaihan ngayon ah. Hayaan na natin sila. Hayaan nating maging masaya si Dad. Look, napag-isipan ko ang mga bagay na to kagabi sa office kagabi. Buntis yung babae. Hindi na nagsalita pa si Rain para tutulan ng sasabihin ni Gav. Labis lang ang bilis na pangyayari, kaya nahihirapan siyang sabay ng lahat. Napahawak siya sa kanyang sentido dahil pakiramdam niya parang may mali. Ngunit wala siyang magawa kundi ang hayaan muna ang mga ito. Iniwan na rin siya ni Gav matapos mag-ring ang telepono nito. Nagpalakad-lakad siya sa may balkonahe hanggang makita niyang babae sa pool na napaka-sexy sa swimsuit nito. Magandang katawan ni Claire. Ano bang kinakatakot ko? Bakit ba kasi ganitong pakiramdam ko sa babaeng yun?
Yung mga tingin niya sa asawa ko kanina. At ang bilis ng nagbabago ang pakikitungo ni Gav sa kanya. Napalunok siya sa kanyang naisip. Hindi siya maaaring tumayo na lang sa isang tabi. Kailangan niya makuha ang loob ni Gav at mapamahal din ito sa kanya para sa kanyang dream marriage life. Pumasok siya sa kanilang kwarto at namili ng pinaka-sexy niyang swimsuit. Bumaba siya ng nakaroba at pumunta sa pool. Hindi niya maitagong ma-insecurity siyang naramdaman. May pangiti-ngiti pa si Claire nang makita siya nitong papalapit. Sinuklian naman na rin ang pangiti nito. Ngunit, punong-puno ito ng panunukso. Ngunit sanay na si Rain sa mga ganong tingin, lalo na ang makipagpastikan sa mga kapwa niya mga artista. Nagtanggal ito ng roba at lumusong sa pool. Nagsimula itong lumangoy, matapos ay pumunta sa gilid ng pool. Habang si Claire ay umahon naman at naupo sa isa sa mga pool lounge chair doon. Hindi na nagulat pa si Claire nang biglang magtanong si Rain. Anong pakay mo sa father-in-law ko? Money? Or you're just innocent stupid love? Ano sa tingin mo? Mahal ko si Eusebio. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Patango-tango naman si Rain habang pinagmamasdan si Claire na sumisip-sip ng juice. So, I guess, wala naman akong magiging problema with your relationship with my in-law. He deserves someone who would take care of him. Hindi ako tutol. Masaya nga ako dahil magkakababy na kayo eh. At sana, kami rin ni Gav. Hindi naman napigilan ni Claire na umangat ang labi dahil sa panghuling sinabi nito. At nagpatuloy na lumangoy si Rain dahil mas magaan ang kanyang dibdib dahil sa mga narinig kay Claire. Nang gabing yun, nagpahanda si Rain ng candlelight dinner para sa kanilang apat. Labis na kinagulat ni Rain ang reaksyon ng kanyang asawa. Kung dati-rati, ay pakiramdam niyang tamad na tamad dito sa gantong okasyon. Ngayon, ay nagkukumahog na makauwi ng maaga. Ipinagsawalang bahala na lang niyang lahat dahil alam niyang gusto lang din itong ipakita ang suporta sa kanyang ama. Muli na naman silang nagkaharap-harap para sa dinner na pinahanda ni Rain. Si Rain ang unang nagsalita dahil batid niya ang nagawa niya kanina. Dad, I'm sorry sa ginawa ko kanina. Lalo na sa'yo, Claire. Nagpahanda ako ng espesyal na dinner dahil gusto kong ipakita kong suporta ko para sa inyong dalawa. That's okay. Naiintindi namin yun. Ngayon, naunahan na namin kayong gumawa ng anak. Siguro naman marami kang time para gumawa, Gav. Halos parang nabulunan si Gav sa narinig. Hindi naman napigilan ni Rain ang mag-alala dahil parang napapressure ang asawa sa sinabi ng ama nito. Mabilis niyang hinawakan ng kamay nito at di namang init noon. Ngunit, kabaliktaran dahil nanlalamig ito. Napansin niyang mabilis na pagtitig nito kay Claire na nakanguso at nakatitig sa kanyang asawa. Hindi niya maintindihan, ngunit meron siyang nararamdaman na merong mali. Gav, ayos ka lang? Oo naman. I think hindi mo na namin ipaprioritize ang pag-anak. Yung kami lang munang dalawa. Di ba, Rain? Yes. Busy pa din sa work. Akala ko ayaw mo. Kaya nasamid ka kahit hindi pa tayo kumakain. Hindi sa ganun. Isa pa, aligaga kami ngayon para sa expo. At may mga iniwan pa kasi akong trabaho sa opisina eh. Dahil sa candlelight dinner na to. Dahil sa pagbanggit ni Eusebio ng tungkol sa pag-aanak, ay bigla nilang naging irritable si Gav. Hayaan mong gawin ng sekretarya mo ang lahat. Unahin mong asawa mo. So, that's it. Napatingin si Rin sa tatungla sa kanyang harapan. Pakiramdam niya, merong hindi tama sa nangyayari. At pakiramdam niya, ay nakatayo siya sa gitna ng apoy. Rain, I appreciate this dinner. Hindi ka na iba sa akin dahil anak na ang turing ko sa'yo. Yes, thank you, Dad. Napansin na rin ang pagsimangot ni Claire kaya lalong lumala ang kanyang nasa isip. Lalo na nang mapatingin siya kay Gav na tuloy-tuloy ang pagkain. Matapos ang kanilang hapunan ay umakyat na siya sa itaas sa kanilang kwarto. Nakaramdam siya ng pagod. Nagsalin siya ng alak at napaupo sa isang gilid. Nakararamdam siya ng pananlamig. Dati ay maraming pumapalakpak sa kanya dahil successful ang mga movies na pinagbibidahan niya. Kahit pa ang mga naging leading man niya, ay naramdaman ng pagnanais na makasama siya kahit sa likod ng kamera. Pakiramdam niya ay hindi talaga siya kayang mahalin ng kanyang asawa. Nakailang buhos at lagok na siya ng alak ay hindi pa rin umaakit si Gav sa kanilang kwarto. Kumunot ang noon niya, ngunit mapait na napangiti. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayong gabi ay may kung anong pwersang nagtulak sa kanyang bumaba sa kinaroroonan ni Gav. Alam niyang kapag naraw na ito ay ayaw-ayaw na nitong maiistorbo
at baka makatikim lamang siya ng kung anong masakit na salita. Wala siyang imik na lumakad at ang nais lamang niya ay tingnan kung okay lang ito. Binuksan niyang pinto ng study room, ngunit wala siyang naabutan roon, kundi ang 2 kupeta. Ang isa ay may bahid pa ng lipstick. Napaangat ang kanyang kilay na amoy niya ang alak. Agad niyang nalaman kay Gav ang kupetang yun dahil ayon ng kanyang father-in-law ang ganong inumin. At ang isa ay amoy sparkling water. Nanlamig ang kanyang mga kamay at nagsimulang umahon ang kanyang dibdib sa kaba. Meron pang isang paboritong lugar si Gav na madalas sa tambayan nito, ang theater room. Pinuntahan niya ito at parang dagang pumasok. Karaniwan na itong madilim para mas maging magandang panunood. At ngayon nga ay may pinunood si Gav na napakalaking TV. Ngunit maliban sa moving nagpe-play roon ay may iba pang mga boses na bumubulong, kaya naupo si Rain sa dulong bahagi para pakinggan yun na parang may pinagtatalunan. Hindi ako papayag na sirain mo ang plano ko. Ano mong gusto mo? Magkakaanak pa raw kayo? Meaning, you're sleeping with her? Dahil sa dilim ng lugar sa dulong bahagi, ay hindi mapapansin si Rain. Ngunit dahil sa boses na yon, ay nakilala niya ang mga ito, si Claire at si Gav. Natutok ni Rain ang kanyang bibig dahil sa kanyang narinig. Hindi na may tatago ang kaugnayan ni Claire at Gav dahil sa eksenang yon. Lalo pa siyang naging bad sa eksenang tumambad sa kanya nang masinaga ng dalawa. Kapwa ito mga walang suot. Nakakandong si Claire kay Gav. Pigil ang kanyang hininga, ngunit ang dagundong ng kanyang dibdib ay malakas. Naninigas na rin siya sa kanyang kinaroroonan. At kasabay noon ay ang pamamasa ng kanyang mata. Nagpatuloy siyang nakinig dahil muli ulit ng salita si Gav. Kailanman ay hindi ko tinabihan ang babaeng yun. Ikaw lang ang mahal ko. Pero hanggang kailan mo ikikip ang babaeng yun dito? Alam mo, kitang-kitang patay na patay yun sa yun eh. Baka pag naghuhubad sa harapan mo yun, makalimutan mo na ako. Ano pa bang kinatatakot mo? Our marriage was fake. Gusto ko lang ibigay niya sa akin ang shares niya at yung investment niya sa kumpanya. And for God's sake, kahit pa siya ng pinakamagandang babae, hindi ko pa rin siya tatabihan. Business lang ang lahat. Halos mapatid ang hininga ni Rain habang pinakikinggan ang mga salitang yun. Unti-unti nang sumisikip ang kanyang dibdib dahil sa kanyang narinig. Peke ang kanilang kasal, kaya minsan ay hindi siya nito tinabihan at kahit ituring na isang asawa. At ang babaeng kaniig niya ay siya nitong mahal na wala ang kanyang kalasingan. Kung ganon, pabilisin na lang natin ang plano. Kailangan nating paluhing maigi kung paano wawa sa akin ang buhay ng iyong ama. Ay, mamaya, bigla na lang kung yayaang magpakasal ang matandang huklubang yon. So, hindi ka nagalit sa akin? Maganda lang si Rain, mayaman, pero ikaw lang mahal ko at gusto kong pakasalan. Lalo na't dinadala mong anak ko. Unti-unti nang napatras si Rain dahil pakiramdam niya ay hindi niya nakakayanin ang mga susunod niyang maririnig. Dahan-dahan siyang lumabas at hindi niya sinasadyang makabigang pinto. Lumikayo ng bahagyang langit-ngit. Nagtatakbo siya paakyat ng kanyang kwarto at halos patalong humiga sa kanyang kama. Ngayon ay alam niya na ang lahat. Alam niya na kung anong mali. Maya-maya pa ay narinig niyang bumukas ang pinto. Si Gavion. Lumapit ito at naramdaman naman ni Rain ang paglundo ng kama. Napalulok naman si Rain, pigil hiningang napapikit na baka nakita siya nito. Rain? Mahinang tawag ni Gav. Ngunit, nanatili si Rain sa pagkakahigat hindi gumalaw. Inilipat ni Gav ang tingin sa lamesa na kalapit ng couch at nakita nito ang bote ng wine. Nang masigurado ni Gav na tulog si Rain, ay lumabas na rin ito. Matapos makalabas ni Gav, ay siya namang takbo ni Rain sa banyo. Doon siya sa tub nag-iiyak. Hindi ako mahal ni Gav at kahit kailan, hindi niya ako magugustuhan o kahit matutunan man lang dahil plano na pala nila ito. Pues, ako rin may plano. Nang mga oras na yon, ay pinangako ni Rain sa kanyang sarili na kalilimutan niya ng pagmamahal niya sa lalaki. Isa pa ay peke ang kanilang kasal. Napasabunot siya sa kanyang buhok habang iniisip ang mga pangyayaring naganap. Matagal na itong may karelasyon at ngayon ay nabuntis pa nitong babae. Isang pa siyang ginawa ni Rain para itama ang kanyang buhay. Hinayaan lamang niya pansamantala ang kanyang nasaksihan. Palagi siyang umuwi sa kanilang bahay para kausapin si Mina. Si Mina ay ang kanyang sekretarya. Hinanap niya si Xavier Santibanez, ang pangalawang anak ni Eusebio,
at nakipagkita siya rito ng patago. Nung una, hindi pumayag si Savvy dahil asawa ito ng kanyang kapatid. Ngunit nang malaman niyang tungkol ito mismo sa kanyang ama, ay tumugon na lang din ito. Nagkita sila sa isang pribadong restaurant sa pamamagitan ng kanyang sekretaryang si Mina. Sa unang pagkakataon, hindi na itago niya rin ang paghanga kay Savvy dahil higit itong mas gwapo at may magandang pangangatawan kaysa kay Gav. Ngunit binawi naman agad yun dahil ang balak ng niya ay tulungan ng matandang si Eusebio bago paggawa ng masama ng kapatid nito. Hello, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Miss Rain, sister-in-law, or Mrs. Santibanez? Rain na lang, hindi totoong kasal namin, kaya technically, hindi kami mag-asawa ng kapatid mo. Peke lang kasal naming dalawa. Wala naman pala tayong dapat usapan pa. You're not part of our toxic family. Pwede ba? Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Because I'm gonna need your help. Niloko lang ako ni Gab para ituloy ang investment ng pamilya ko sa kumpanya ni Tito Eusebio. Tapos, isa kami sa major shareholders. Gusto ng kapatid mo maging CEO. Nalaman ko may nobya siya. Dinampot niya rin ang envelope na nasa table nila. Pinakita na kay Gav ang mga pictures na kuha ng kanyang private investigator. Napataas kilay lang ang argwanting si Savvy. He's faking his marriage just for the money and position in the company. Hindi ko na kailangan pang kumpanya ni Dad. Dahil lang wala ako sa buhay niya. Naging successful na ako. Tingin ko, nag-aaksaya lang tayo ng panahon dito. Wait, please, hear me out. Si Claire ang bagong nobya ni Tito Eusebio. At ito rin ang tinatago-tagong nobya ng kapatid mo. Buntis siya, Savvy. Si Gav ang ama. Pero gusto nilang palabasin ang anak ni Tito Eusebio para makapasok ang babaeng sa pamilya. Dahil ang alam ng lahat, kasal sa akin si Gav. At ilang buwan nang lumalabas ang babaeng to at si Tito. Mahirap paniwalaan pero gusto nila... Wala na akong pakailam. Kung maging stepmom ni Gab, ay nobyo na rin. And as for you, verify your marriage certificate at umalis ka sa bahay na yun. Kung mahal mo naman ang kapatid ko, oops, sorry. Pero magkakanak na pala sila. Naikuyom ni rin ang kanyang dalawang kamay at seryosong nakatingin kay Savvy. May pinaplano silang masama kay Tito Eusebio para makuha ang lahat. At tulungan mo ako. Gusto kong paghigantihan ng kapatid mo. Gusto kong ipakita kung anong sinayang niya. Ngumisi si Savvy dahil sa kanyang narinig. Kitang-kita na kasi ang pagiging desperado ni Rain. Anong gusto mong gawin ko? Makipag-ayos ka sa dad mo. Kuhanin mo ang trust niya. Gusto niya rin namang magkaayos kayo. Dahil kapag nalaman niya ang lahat ng to, ay guguho na naman ang mundo niya. Tingin mo ba, pipiliin ka pa rin ni Gav kahit na mabisto pa nila ng plano niya? Alam ko, pero gusto kong agawin sa kanyang pagiging CEO. Gusto kong bumili ng iba pang shares para siguradong hindi siya magiging CEO. Lastly, gusto kong ipahiya sila sa maraming tao. Bakit hindi ka nalang magpakasal sa akin? Napaangat ang sulok ng labi ni Rain dahil sa pagagulat sa alok niya. Ngunit natawa siya at kalaunan, mata rin ang pinukulang tingin ni Savvy. Hindi ko na iniisip ngayon ang pagkakaroon ng successful marriage life. Gusto ko lang pagbayarin ni Gav ang ginawa niya sa akin. Tumango bilang pag-asang-ayon si Savvy dahil kahit nagpakita ng katapangan si Rain, makikita pa rin sa mga mata nito ang kirot sa kanyang nalaman. Nakipagkamay si Savvy kay Rain at umalis na rin ito. Dumaan pang ilang linggo at ang pag-alis-alis ni Rain ay naging issue kay Gav. Pansin ko, lagi ka na lang umaalis. Wala ka bang gagawin kung di ang magliwaliw? Shopping? What? Nakalimutan mo na ba? I have 3 entertainment agency na kailangan ng presence ko. Tsaka, tapos ng honeymoon natin para mamalagi pa ako rito. Ikaw, wala ka bang trabaho? Kahit ang pagsagot nito ay nagbago na rin at napansin niyo ni Gav. Hindi na rin ito pinipilit ng sarili sa kanya. Madalas ay tahimik na ito at ngayon tinuturing lamang siyang hangin. Ayokong pumasok. Masamang pakiramdam ko. Magpahinga ka nilang. Huwag kang masyadong magpapagod. Niligpasan lamang na rin ng babaeng si Claire nang makita niya ito habang pababa siya ng hagdan. Nang masiguradong nakaalis na si Rain, ay dali-daling umakyat si Claire sa balkonahe. Nagdududa na ako sa kinikilos ni Rain ha. Lagi siyang umalis. Tinaasa naman ang kilay ni Claire si Gav. Don't tell me. Nagsiselos ka ng meron ibang lalaking asawa mo. Hindi kaya nagugustuhan mo na siya? Kung wala namang magandang lalabas siya sa bibig mo, itiko mo na lang. Nasa si Dad? Ang init ng ulo eh.
ano naman kung nagkausap ng dalawa? Don't worry, baby. Papawiin natin ang init ng ulo ng daddy mo. Bulong ni Claire sabay ngumisi ng nakakaloko. Habang nag-drive naman si Rain, ay nilakasan niyang music yan sa kanyang mga nilalapat na plano. Nilagyan lang naman niya ng mga portable CCTV camera ngayong umaga ang ilang sulok ng mansyon kung saan may mga ginagawang kababalaghan ng dalawa. Samantala, sinundan ni Claire si Gav sa opisina nito. Nakita niyang umiinom na naman ito ng alak habang may kausap sa telepono nito. Tulad ng dati, ay nilak ni Claire ang pinto at naghubad sa kanyang damit. Malanditong lumakad at kumakap kay Gav. Maya-maya naman ay pinatanan ni Gav ang telepono nito at nilapag. Kinalas niyang pagkakayakap ni Claire at humarap sa babae. Ang init ng ulo mo. Gusto mo ba pawiin ko yan? Yes, please. Napangiti naman si Claire at lumuhod. Inunbuckle ni Claire ang sinturon nito at ang pants nito. Malagkit na tinitigan ni Claire ang lalaki at sinimulang paligayahan ito. Hindi na napigil ng panigab na mapaungol sa ginagawa niya. Maya-maya pa ay tumayo si Claire at pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Maya-maya pa ay hinubaran ni Claire ng damit ng lalaki. Oh, diba? Lumamig ng ulo mo. Sabi ko naman sa'yo, alam na alam ko kung paano maaalis eh. Kumusta ang pagpapagamot ni Dad? Iniinom ba niyang mga gamot na yon? Oo naman, lahat ng sinasabi ko ginagawa niya. Daig pa ang bata sa pagsunod. Kaya nga lagi siyang may reward sa akin eh. Ano namang reward? Ano yung, kuniwari yung inaano ko siya, pero bago pa man ako matapos sa paghuhubad sa kanya, tulog na. O may epekto na agad ang gamot. Galingan mo. Para naman maging maayos ang maging buhay ng baby mo. Baby ko lang? Baby natin. Diba, pakakasalan mo ako kapag mamatay ng dad mo? Tapos, fake naman ang kasal niyo, diba? Kaya walang annulment na mangyayari. Kumunot ang noo ni Gav dahil sa kanyang narinig. Para siyang nawalan ng gana dahil kahit hindi pa siya natatapos, ay tumigil na siya at binalakan ng alak na nilalagok nito. Sa ngayon, wala pa sa isip kong magpakasal. After I get the company, uuwi ka sa probinsya para doon mo palaki ng bata. Ibibili kita ng mansyon ron. Teka, bakit bigla na nagbago? Akala ko ba pakakasalan mo ako? Kaya nga ako nandito dahil gusto kong... Pinukol ni Gav ng matalim na tingin si Claire, kaya padabog itong nagbihis at sumimangot. Kung wala ka ng kailangan, get out. Nag-iwang mag-isa si Gav roon. Maya-maya, tinungo niya ang kanyang table at kinuhang ilang picture roon. Mga picture na kasama ni Rains at Savvy sa isang exclusive restaurant. Nang gabing yun, ay hinintay ni Gav si Rain na makauwi. Malakas ang ulan ng gabing yun, kaya inaasahan niyang maaga itong makakauwi, ngunit hindi dumating si Rain. Hindi ito tumawag, kaya siya na mismong tumawag para malaman kung nasan ito. Ngunit, walang sumasagot sa tawag niya. Habang nagngingit-ngit sa galit si Gav, ay wala namang tigil sa kakatawa si Rain na kasama si Savvy. Simula nang magkaay si Savvy at Eusebio, ay naging madalas ng pagkikita nila ni Rain. May kung ano siyang pinagtatawanan sa kanyang telepono na kinataas ng kili ni Savvy. Hindi ka ba uuwi? Paano kung makatunog siya na alam mo ng lahat? Masisira ang plano niya. Baka pati plano natin masira. Hayaan mo siyang mamuti ang mata niya. Dahil ganyan naman ang ginagawa niya sa akin eh. Nung ilang buwan pa lang namin sa peking kasal. Anyway, ipapasa ko na si email mo ang mga CCTV footage. Paki-blur ang mga katawan nila. For sure, maraming aatin sa party. Tingin mo ba, kayang tagapin ni Tito ang lahat ng to? Lilipat na siya sa bahay. Ako nang makakasama ni Dad. May ilang bagay na ako nasabi sa kanya. At ngayon, ay sinasak niya nilang lahat. Still doubt pero dahil sa mga CCTV footage, mas maiintindihan na niya lahat. Lalo na ang trato niya sa kanya ng babaeng akala niya mahal siya. Akala niya, anak niyang dinadala nito. Napatangon na lang si Rain habang pinupunasan ang kanyang luha dahil sa kakatawa sa reaksyon ni Gav ngayong tawag ng tawag sa kanyang telepono. Tama lang sa'yo yan. Hindi mo na ba siya mahal? Nung time na nakita ko siya sa theater room kasama yung Claire, natawa ko dahil akala ko talagang maayos na lalaking sinamahan ko. Pinili ko, pero isa palang mapagpanggap at may sirang ulo. Pinagplanuhan nilang maigi ang mga susunod nilang plano. Inunti-unti ni Savvy na sabihin kay Eusebio ang plano ng kanyang kapatid sa kanyang ama. Gayon din ang tungkol sa babaeng inuwi niya sa bahay. Hindi naman ito ganong nagalit dahil kadugurin naman daw niya yun. Pero ang pagiging malambing nito kay Claire ay nawala na rin.
Nang umuwi si Rain sa mansyon, ay naghihintay na si Gab sa kanilang kwarto. Nagulat pa ito nang makita si Gab sa couch. Si Sevi bang kasama mo? Umamin ka nga. Kaya ka ba nakikipagkita sa lalaking yun? Ay dahil binabaliwala kita. Natawa si Rain sa inaasal ni Gab. Halukip-kip siyang nakatingin sa mga mata nito. Tinumbasan niyang panunukso sa mga mata nito. Baka nakakalimutan mo kung bakit tayo nagsasama sa iisang bahay. Ipapaalala ko sa iyong lahat. For business. Yan ang bukang bibig mo, di ba? Tumayo si Gab at hinaklit niya ang braso ni Rain. Maras ito siyang itinulak sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Rain dahil sa ginawa ni Gab. Anong gagawin mo? Hoy! Bitahon mo nga ako! Ito lang naman ang gusto mo, di ba? Mabilis itong kinalas ang botones ng suot itong damit, ngunit tumigil si Gab nang tumawa si Rain. Ikaw na yata ang pinakatangang lalaki na kilala ko. Tingin mo ba? Wala akong alam? Ano bang sinasabi mo? Alam na ng parents kong peking kasal nating dalawa. At kapag may ginawa ka sa akin, ipo-pull up nila ang milyon-milyon ng investments. At baka mawala pa ang share namin sa company. Pag-isipan mong ginagawa mo. Binitawan siya ni Gab at hinayaan. Akala ko, mahal mo ako. Kaya ka nagpakasal sa akin. Hindi mo ako matututunang mahalin. Ibang tingin mo sa akin. Hindi mo ako nakikita bilang isang babae. Mas nakikita mo ako bilang isang kahang puno ng alahas at diamante. Kaya lang naman ako umuwi rito dahil kay Dad. Ayoko ma-disappoint siya sa pinagagawa mo. Siguradong masisira ang mga sentiban niya sa mga investors kapag nalaman nilang pineke mo lang kasal para makuha ang pera. Bakit hindi natin tutuhanin? Pakakasalan kita this time. Totoo na. Pwede pa naman yun ah. Mamahalin kita at ituturing na rin ako. Kung noon nabilog mo ako. Pero ngayon, hindi na. Next time, ilagay mo sa ayos ang inaasal mo. Gusto ko nang magpahinga. Lumabas ka na. Wala nang sinabi pa si Gav kay Rain. Lumabas ito at padabog ng sinarado ang pinto. Matapos makalis si Gav, ay nagsimulang manginig ang kamay ni Rain dahil sa takot. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ibaba ang isa niyang alas at itagong iba pa. Nandidiri siya kay Gav at sa mga ginagawa nito. Pinagdaop ng kanyang dalawang kamay para pakalmahin ang sarili at nang mapansin niyang pinto, tinakbo niya ito at mabilis na kinandado. Walang bisa ang kasal ng dalawa ni Gav at ngayon, alam niya na ito. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi na isa na lang natitira niyang hawak na alas. Naging maayos naman ang pagsasama nilang apat sa loob ng mansyon, ngunit mas naging ilag si Rain kay Gav. Ang pinupunti rin ni Rain ay si Claire. Claire, kailan ka pala magpapa-baby shower? Ay, don't worry. Akong gagastos para naman sa baby na pinagbubuntis mo. Ngumuso si Claire at inirapan ng kaharap. May plano na kami ng honey ko. At mga piling family members lang iniimbitahan ko. You should. Para naman ma-welcome na ang baby girl na kapatid ni Gav. My little sister-in-law. Anyway, I'll go ahead. May meeting ako. Kumunot ang noo ni Gav sa kanyang narinig. Simula nang malaman itong peke ang kasal nila, ay hindi nito nakikipag-usap o puro na lang pagpapanggap ang ginagawa nito. Matapos umalis ni Rain, ay muling nagtagpo sa itaas si Claire at Gav habang matandang lalaki ay nasa kwarto lamang nito. Natatakot na ako sa babaeng yun ha. Pakiramdam ko, may nalalaman na siya. Alam na ba niya ang tungkol sa atin? Problemado na si Gav at kunot ang noo nito. Ngunit, mas inuna nitong lagukin ng alak na hawak bago sagutin ng babae. I don't know. Ang sabi lang niya, peke ang kasal namin. Walang record sa civil registry. Hindi ko naman kasi pinasa ang certificate na pinirmahan namin. Kailangan ko bang i-file yun para maging legal na? Nangako ka sa akin na hindi mo siya pakakasalan. Pumayag ako umuwi sa probinsya after mo kuha ang gusto mo. Pero ayoko magpakasal ka sa kanya. Okay, pero itutuloy mo ang baby shower party. Tanggapin mong ibinigay niyang party. Maging mabait ka sa kanya. Kaibaganin mo para naman hindi kanya paghinilaan. Ako nang bahala kay Dad. Lagi na siya nagkukulong sa kwarto eh. At hindi magtatagal. Magiging paralisado na siya. Aayon ang lahat sa plano ko. Paano kami ng anak mo? Hindi na ba talaga magbabago ang pasya mo? Ayokong malayo sa'yo. Naririnig mo sinasabi mo. Hindi pwedeng malaman ni Rain ang tungkol sa atin. Lalo na ngayon, na alam niya nang hindi kami tunay na mag-asawa. Paano kung magpaligaw yung kay Sevi? Hindi ako makakapayag.
Hindi mo na siya kailangan pa kapag naipasa ng dad mong pangangalaga ng company sa'yo. Wala nang dahilan pa para magstay siya rito, right? Hindi. Ayoko maging masaya si Sevi at makuha niyang pag-aari ko. Nasisiraan ka na. Soon, ikapapahamak mo yan. Simula nang malaman na rin na hindi talaga kayo mag-asawa, ay hindi na siya nagpakita ng interes sa'yo. Hindi lang ikaw nagbago, pati si Rin, nawalan na ng gala sa'yo. Matapos sabihin ni Claire ang bagay na yun, ay iniwan niyang lalaki na nagpapakalango. Gabi na nang dumating si Rain at naabutan niya si Gav na nasa pintuan ng kanyang kwarto. Can we talk? Bunga ni Gav. Agad na naamoy ni Rain ang matapang na alkohol sa lalaki, kaya inismiran niya ito. Mag-uusap tayo kapag wala ng alak sa sistema mo. Gusto ko nang magpahinga. Hindi mo ba gustong totohanin lang natin ang lahat? Maaari pa naman tayong magpakasal, hindi ba? Patay na patay ka sa akin, hindi ba? Mukhang hindi lang sa tiyan dumediretsyong alak, pati yata sa ulo mo. Siguro noon talaga, gustong gusto kita. Pero nawala nilang dahil siguro nakita ko kung sino kang talaga. Magtatangka pa sanang pumasok si Gav nang tumunog ang telepono ni Rain at mabilis niyang sinagot. Mom! Oh mom, napatawag ka. Kararating ko lang dito. Ani Rain habang pinagmamasdan ang matatalim na titig ni Gav. Isinarado niya kanyang pinto at nanginginig na nagbunta si Rain sa kanyang kama. Noon lamang siya nakahinga ng maluwag dahil wala na si Gav. Halos magpasalamat siya kay Sevi sa pagtawag nito, kung di ay baka kung anong ginawa ni Gav sa kanya. Ilang araw pang lumipas, na sa pangyaring yun ay napilitang magdesisyon si Don Eusebio na gawing maagang baby shower ni Claire. Nagulat man ang dalawa ay hindi na makapaghintay si Rain ng isa pang buwan sa bahay na yon dahil nararamdaman na niya ang pagiging desperado ni Gav. Sumapit ang baby shower, ipinalagay ni Rain ang napakalaking TV screen sa venue. Hindi naman nagtanong si Claire dahil ang alam niya ay doon ipapalabas ang SDE ng preparations, lalo na ang mga guest. Wow, Claire! Ang ganda-ganda mo naman sa sexy dress na yan. Really? Anong nakain mo at pinupuri mo ako ngayon? Sa 5 buwan nating magkasama sa bahay na to, itigil mo na nga yung kaplastikan mo. Hindi bagay. Ang totoo kasi niyan, naiinggit ako sa iyo eh. Kasi kahit 5 buwan na tayo rito, ay hindi pa rin kami makabuo ni Gav. Bakit kaya? Ano kayong problema? Feeling ko, hindi na kami magkakanak ni Gav. Hindi na nakaimik si Claire dahil alam niyang sinasabi ni Rain. Hindi na talaga itong magkakaanak at isa lamang nakakatakot na pahayagang malamang naiinggit ito. Nagsimula tuloy siyang makaramdam ng kaba. Ngunit, pinilit ang iwaksi yun at pilit ang umiti kahit wala namang kumukuha ng video. Dumating ang mga magulang ni Rain at naupo sa isang gilid. Ilang oras pang lumipas, ngunit walang ibang guest na dumating. Tanging sila lang naroon at ang kahimik na si Eusebio na kanina pa nakasimangot ay may kung anong iniinom. Nanatili namang nakatayo si Rain sa gilid ng kanyang mga magulang at ang kanyang ina ay nakahawak sa kanyang mga kamay na parang pinapalakas ito. Nakaramdam na si Claire na mayroong hindi tama sa mga nangyayari. Mapapawi na sana ang kanyang kaba nang may dumating na sasakyan, ngunit lalo lamang siyang inakit ng kaba nang makita si Sevi na bumababa sa mamahalin nitong kotse. Nagkatinginan si Gav at Claire. Nagtungo si Sevi sa tabi ng kanyang ama at hindi naman nakapagpigil si Gav dahil hindi niya inaasahang bigla nilang magpapakita si Sevi. At ngayon ay nakangisi pa ito habang nakatingin sa kanya. Sandali, anong ginagawa mo rito? Inibitahan ka ba rito ni Dad o ni Rain? Since kompleto na tayo, nandito na rin si Sevi. Gav, baka nakakalimutan mong bahay ko pa rin to. At si Sevi, kapatid mo. Hindi ko siya kapatid. Bastardo mo siya. Wala akong kapatid na isang bastardo. Hindi ka pa ba nakakahalata? Walang dumating na bisita na kahit isa. Kinansel kong pupunta ng ibang guest. May gusto akong linawin sa inyo. At kayo rin sa akin. Ano na naman to, Dad? Magdadrama ka na nun ba? Na ipinagpapasalamat mo na nagkaroon ka ng anak kahit na 75 ka na? Nung una, proud ako. Akala ko, may magmamahal na babae sa isang matandang tulad ko. Pero nagkamali ako. Nabigo ako. Bigong ama dahil akala kong anak na pinalalaki ko ay isa palang halimaw. Gav, Claire, itigil na ninyo itong kataksilan ninyo. Bastardo ko? Hindi ba mas tamang bastardo? No, hindi ka naman ikinasal kay Rain.
Kaya legal mong anak to. Napalunok si Gav sa mga narinig niya sa kanyang ama. Nilibot niyang tingin at kahihiyan lamang nakuha niyang emosyon sa mga naroon. Anong bastardo ko? Anak niyong batang dinadala ni Claire. Nag-uulyanin na ba kayo? Akuin mo nang dapat sa'yo. Ikaw, Claire, hanggang kailan mo ako balak na lukuhin? Kapag ubos na mga gamot na pinapainom mo sa akin? Paano niyo nagawa sa akin ng bagay na to, ha? Magbabayad ka ng malaki. Namumutla na si Gav sa mga nasabi ni Eusebio hanggang matutop ni Claire ang kanyang bibig. May nagpe-play sa TV screen. Isang recorded video nilang dalawa ni Gav sa study room. Medyo blur ang mga masasela na bahagi ng kanilang katawan, ngunit maliwanag ang kanilang pinag-uusapan at ang kanilang ginagawa. Doon na lumuhod si Claire sa paraan ni Don Eusebio. Umagos na ang luha niya dahil sa kanyang sinapit. Ngunit sa halip na magpakumbaba si Gav, ay tiningnan pa rin niya ito ng negatibo at nais pa niyang isang beses pang paikutin ng kanyang ama. Pinagkaisahan niyo ako? Ako ang pinagkaisahan niyo ng babaeng yan. Hindi ko gustong ipahiya kayo, pero binalak niyo akong patayin. Ngayon, pagbabayarin yung dalawang kasalanan niyo. Maya-maya pa ay dumating na ang 4 na pulis. Pinarsasa ng mga ito si Gav at Claire. Ngunit nakuha pa rin makawala ni Gav at takbuhin si Rain. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kahit pa paano, may pinagsamahan tayo, di ba? Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo hindi ko kailangan ng pera. At ng kumpanya ni Dad. Please, Rain, tulungan mo ako. Tatanggapin ko naman kung hindi mo ako minahal eh. Pero pinagtangkaan mo ang buhay ni Tito Eusebio. At higit sa lahat, niloko mo ako para lang may mag-invest sa bago mong kalokohan. Babawi ako. Ipapakita kong magiging mabuting asawa ko. Maling taong hinihingin mo ng tulong. Dahil patawarin mo kita, makukulong ka pa rin na sa ginawa mo sa sarili mong ama. Sir, sumama na lang po kayo ng maayos. Halina po kayo. Hanggang sa huli, ay naging matigas si Gav, habang si Claire naman ay nagmakaawa kay Eusebio. Dinampot si Claire at Gav, dinala naman si Eusebio sa ospital na sa biglaang pagtaas ng presyon nito. Bago matapos ang gabing yun, nagkita sila sa isang restaurant ni Savvy. How's your dad? Is he okay? Nakainom ba siya ng binibigay ni Claire? Nasa ospital pa rin siya ngayon dahil sa nangyari kanina. And better na rin para mamonitor ang kalagayan niya. I'm thankful dahil nang malaman mong tungkol sa pinapalo ni Gav at ng babae niya, ay nag-reach out ka sa akin. Nung una nasaktan ako, pero hindi ko magawang umalis na lang dahil kay Tito. Parang pamilya na rin naman siya. Siya nga pala, nagbago ng isip ko about sa share namin sa company. Ay babenta ko yon. Ayoko nang maging parte ng buhay ni Gav. Sa company ko, willing akong ibenta ang iba kong shares for you. Gav will learn from this. Ibibigay ni Dad sa kanyang kumpanya. Ako nang mag-aalaga kay Dad. Hindi ko rin naman alam mo nga gustong mangyari ni Daddy. Pero hindi ko siya pababayaan. Pag-iisipan ko ang bagay na yan. Dumating ang kanilang pagkain at panandali ang natahimik ang dalawa dahil ang daming dumating na pagkain. Ang dami mong in-order. Tayong dalawa lang naman. Gusto kong i-celebrate ang gabing to. Para sa inyo ni Dad. Hinabawi ko sa Dad at nangako akong aalagaan ko siya. And for you, hinabawi mo ang sarili mo sa sakit. Nawala ang pag-ibig ko para sa kapatid mo nang nalaman kong may relasyon silang dalawa ni Claire at magkakaanak na. Bigla na lang nawala. Hindi mo kasi deserve ang ganong trato. At kaya lang mo pala dahil peke ang kasal. Sa ganda kong to, tapos lolokohin lang. Totoo naman, maganda ka, mabait, at may mabuting puso. Sana ako na lang nakilala mo nung college. Namimit sa mga events at ipinakalala ni Dad. And for sure, may anak na tayo ngayon. Halos pamula ng pisngi si Rain na sa mga sinabi ni Savvy. Hindi sana ako dumanas ng kakaibang sakit na kinailangan ko pang magalit at makiganti. Hindi naman paghihiganting ginawa mo. I think, mas nangibabaw sa iyong awas sa babaeng nabuntis ni Gav. At ang gusto mo lang ay panagutan ni Gav ang babae. Nagparaya ka. Dahil dyan, lalo kitang nagustuhan. Puro ka biro. Hindi ako nagbibiro, no? Kapag naghilom ng puso mo, sabihin mo lang at mag-start na ako maligaw. Oo, pag naghilom na. Pero sa ngayon, isa lang nangingibabaw sa akin. Gutom. Gutom na ako. Ilang linggo pang lumipas at nahatulan ng 6 na taong pagkakabilanggo si Gav na sa pagtatangka sa buhay ng kanyang ama. Habang si Claire naman ay napalambot ang puso ni Don Eusebio at piniling umuwi sa kanilang probinsya
para doon manganak. Para sa kanyang kalayaan ay nakipagkasundo siya kay Eusebio na matapos siyang magsilang ay ibibigay niya rito ang bata at magpapakalayo-layo. At si Don Eusebio naman ay namalagi muna sa poder ni Savvy hanggang nagpapalakas ito. Bumalik si Rain sa pag-arte at kumuha ng mga light roles sa pelikula dahil kahit anong gawin niya ay ito lang nakakapagbagaan ng kanyang kalooban at ang pakikipag-date niya kay Savvy ay nakatulong din para mabuo niyang muli ang kanyang sarili. Sa huli, tinanggap niyang offer ni Savvy. Naging mag-business partner sila at hindi nagtagal ay muling binuksan na rin ang kanyang puso para kay Savvy. Babe, hindi ko pa rin makalimutan na nag-offer ka kagab ng kayamanan para lang mahalin ka. Pabirong sabi ni Savvy kay Rain habang naroon sila sa rooftop. Inarkuhan ng kilin ni Rain ng lalaki at napalunok si Savvy na sa kanyang sinabi na tila na asarang babae. Akala ko kasi siya na. Ako kasi all out kapag nagmahal. Walang ititira. Lahat kaya kong i-share. Nagsisisi ba ako? No. Kasi binigay ko yun nang hindi niya hinihingi. Pero kapag niloko at nalaman kong hindi ako nasa puso mo, iiwan kita dahil ang puso ko na parang hindi kita minahal. Hindi kita lolokohin, promise. Hindi ko lang isi-share ang kayamanan ko. Ipapangalan ko pa sa iyong lahat. Para kapag umalis ka, hindi lang puso mo ang dala mo, kundi yung buong pinghirapan ng isang Severino Santibanez. Hinapit ni Savvy ang manipis na bewang ni Rain. Hinawin nito ang buhok ni Rain at marhang inipit sa tenga ng dalaga. Napailing ito na para bang nakikiliti. Maya-maya pa ay dinampian ng magaang halik sa pisngi si Rain at sa tungkulang ilong nito. Nagkatitigan sila at nang pumikit si Rain ay naramdaman na lang niyang dumampi na ang labi ni Savvy at hinagkan ng buong ingat. I love you. I love you too. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!